May natanggap akong text sa isang friend na nagbigay po sa akin ng inspirasyon. Paano nga naman tayo makakapagpatayo ng bagong mundo kung ang paligid natin ay magulo? Paano maisasakatuparan na gumawa ng isang maunlad at progresibong lipunan kung ang ating kapaligiran ay puno ng hindi pagkakasundo at walang tiwala sa bawat isa? Tulad diris ng nangyari sa ating pagbubuli ng bansang China. Tayo na maliit, tayo pa ang inaaway at pinapalabas na nang-aaway. Alam ng China na wala tayong laban sa kanila dahil marami sila at angat sila sa mga armas pangdigma. Ngunit alam din ng China na hindi tayo basta umuurong sa anumang laban, lalo na pagbayan ang pinag-uusapan. Ano kaya sa palagay nyo ang dahilan kaya tayo pinag-iinitan ng China at ang lakas nilang gawan tayo ng hindi mabuti? Isa po sa mga dahilan na aking pong nakita ay nalaman ng bansang China na walang kaayusan ang ating pamahalaan, mula sa national government hanggang sa ating mga local government units. Ito ay isang kahinaang nakikita nila, kaya madali nilang guluhin ang bansa sapagkat ang bansa natin sa tingin ng China ay walang pagkakaisa. Sa kanilang tingin, madaling masakop ang ganitong pamahalaan, kaya hindi nagdalawang isip ang China na magpasimula ng gulo sapagkat mahina din ang pamahalaan natin. Ang bansang watak-watak ay walang magagawa laban o labanan ang kaaway na walang kakayahang tapatan ang anumang hamon. Ang ugali nating kanya-kanya at walang pakialam ay hindi nagbibigay lakas sa Pilipinas. Ang nasa isip natin ay kung paano tayo mapapabuti at kadalasan po, hindi natin naalintana na pang sarili lamang pala ang ating nasa isip at ginagawa. Masakit tanggapin mga dires, ngunit hindi gaanong tinatanggap ng pamahalaan ang pagod ng mga OFWs. Hindi kinikilala na ang mga remittances ng mga OFWs ay nakakatulong sa pambansang ekonomiya. Sapagkat ang pananaw ng pamahalaan, ang mga dollar remittances ng mga OFWs ay para lamang sa kanilang mga pamilya at hindi umiikot ang salapi para makapasok sa kaban ng pamahalaan na siyang nagagamit para sa pag-unlad ng bansa. Ito po ay isang katotohanan dapat po nating malaman. Katanggap-tanggap man o hindi, ito po ang katotohanan. Kaya napansin natin sa huling SONA ng Pangulong Aquino, hindi man lang nasambit ang mga OFWs. Hindi nasambit ng mga remittances ng OFWs ay nakakatulong sa ekonomiya ng bansa. Meron pong binigyan ng diin ng Pangulo kung saan magkakaroon ng malakas na hatak ang ekonomiya at ito po ay ang tourism. Ang pagdalaw ng mga turista sa bansa ang siyang nakikita ng pamahalaan na magdadala ng malaking pag-unlad sa bansa. Kaya gagastos ang pamahalaan sa pagpapatayo ng mga airports, mga piers at mga kalsada para maging attractive sa mga turista. Kaya pag-iibayuhin ang pagkampanya ng pamahalaan tungkol sa tourism industry, ito ang tinatawag ng ecotourism. Ano ba meron tayo at dadayuhin tayo ng mga banyaga? Kung ang hinahanap ng mga turista ay meron tayo, totoo ang lalakas ang tourism sa Pilipinas. Pero ang tanong mga dires, ano po meron tayo? Kung meron mang alam, o alam kaya ito ng ibang bansa, o pinipilit pa rin nating ikampanya ang dati ng alam ng ibang bansa at
nakasentro lamang sa iilang lugar at ang ating itinatago ang ilang mga bagay na malaman para hindi umunlad ang katabi nating lalawigan o bayan. Iba po ang albay. Hindi lamang ang lalawigan ang ipinakikilala sa buong mundo sa pamamagitan ng social media tulad ng Facebook. Kung meron itong programang hinatak, pati ang tourism ng bansa. Yan ang tungkol sa disaster risk adaptation sa pangunguna ng Gobernador Joey Sarte Salceda. Gano man minamaliit ng ilan ang social media, ito ang siyang ginagamit na pamamaraan ng pamalaang lokal ng Albay para ipakilala ng lubusan ang lalawigan at ang buong Kabikulan. Kaya hindi nakapagtataka ang Albay sa ngayon ang nangunguna sa kampanya sa turismo at siya rin ginagawa ng ilang mga lalawigan o ginagaya sa pamamaraan ng pagkampanya ng tourism. Kung hindi man tayo po makapagpatayo ng bagong bansa, maaari naman tayo makapagpatayo ng bagong Pilipino na siyang mag-influence sa ibang upang magkaroon ng bagong mamamayan at o merong kakayahang humarap sa anumang hamon sa buhay. Sabi nga ng text sa akin, God said, build a better world. I said, how? It's so messed up, there's nothing I can do. But He said, just build a better you and influence others. Ito po ang Filipinoy Media Production. Nagpapasalamat sa ating mga sponsors tulad ni Mayor Carlos Baldo ng Kamalig Albay, Mayor Geraldine Rosal at City Administrator Noel Rosal ng Legazpi City, at ganoon din kay Vice Mayor Bitoy Roses at kay Barangay Chairman Bobby Cristobal ng Rawis, Legazpi City. Ito po ang Breakthrough, ang programang Tago sa Puso. Ako po si Daddy Rick Cervantes. Diyos mabalos sa Indogabos. Salamaton.